mag-file tayo ng withholding tax expanded o yung BIR form na 0619E. So, bali ang gawin nyo, encode nyo muna lahat ng information na kailangan nyo ilagay dito. Yung T number, yung RDO, yung line of business. Makikita nyo to lahat sa certificate of registration na hawak nyo. Tapos, for individuals naman, yung name yung ilagay nyo, huwag yung trade name. Last name first, tapos yung first name, tapos yung middle name. Tapos, ilagay nyo yung registered address or yung business address na nasa COR, yung zip code, telephone number, tsaka yung email address. Ngayon, yung email address, siguraduhin nyo na active at na-open nyo kasi dito nag-i-email si BIR ng BIR confirmation after natin mag-file. So, ngayon, piliin nyo ngayon yung 0619E, tapos fill up. Ayan, so for the month of May, ang gagawin natin ngayon, okay, tama lang yan. Tapos yung number 4, yes natin to kasi may babayaran tayong withholding tax. Sa mga zero transaction naman, no lang, no. Tapos validate, submit, tapos pwede nyo na i-submit agad na 0 lang na nandito. Okay, so sa case natin, meron tayong withholding tax. So dito, meron akong summary na ginawa. For rental naman, naka 5% yung tax rate niyan. Tapos yung services, 2%, at goods naman is 1%. So, kailangan nyo munang ma-identify kung ano yung transaction para makapag-withhold tayo. So, bali, yung total niya is nasa 517.86. So, bali, ito yung babayaran natin sa BIR. So, 517.86. So, ayan na yun. Ito yung amount na babayaran natin. Validate. After nyo yung validate, i-double check nyo palagi. Yung month, yung due date, tapos yung number 4, tapos yung number 12. So, kapag goods na lahat, save nyo. Tapos submit. Tapos okay. After yung ma-okay, paano si BIR na submit successful, tapos mag-email na siya sa email ad nyo. Yan yung proof of submission. Ngayon naman, kung paano to babayaran, pwede natin itong bayaran sa PayMaya, gamit yung PayMaya. Ngayon, gamit yung PayMaya, pumunta kayo sa Paybills, hanap nyo yung government, tapos Bureau of Internal Revenue, type nyo lang yung PIN number, sure nyo tama yung PIN number, tapos yung branch code, 3 0 lang yan, or 5 0 unless may branch code kayo na 001, ganon. Tapos yung amount nyo naman, type nyo yung kung magkano yung babayaran natin, tapos yung RDO. Siguraduhin nyo tama yung RDO na may encode nyo dito. Tapos yung form series 0600. Tapos 0619E, pindutin nyo yan. Tapos yung tax type nya, yung nagigisa lang naman yan. Tapos yung return period, May 31, 2024. Okay, tapos lagay nyo na dito yung email ad nyo para may reference kayo. So, ayan na yan. Tapos pay nyo na.